Hello kaibigan! Ayan. So welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. Ayan. So in this video, ituturuan ko po kayo kung paano ba mag-verify ng ating mga GCash account kaibigan. Ayan. So napakadali lang po mag-verify ng ating GCash account kaibigan. And in this video po, ituturuan ko po kayo kung paano yan gawin kaibigan. Ayan. So napakadali lang po kaibigan. So napaka-importante at marami po talagang benepisyo kapag once na ma-verified na po natin ang ating mga GCash account kaibigan. Ayan. So, napakaganda po talaga kaibigan kapag mayroon na po tayong verified kasi makagawa na po tayo ng send money, send to bank, or kahit ano kaibigan, basta verified tayo kaibigan, ay wala talagang imposible na hindi magawa dito kan Gcash kaibigan kapag verified na po tayo. Kaya napaka-importante po talaga na ma-verified po natin yan kaibigan. So, in this video, at kung dahil alam ko kung dito ka, ay gusto mo rin malaman kung paano ba mag-verified at hindi ka magkakamali, ayan, in this video kaibigan, turuan ko po kayo at proven and tested ko na po talaga ito kaibigan. Ayan. So lahat ng information na bibigay ko ay legit po kaibigan. Ayan. So dito po, panoorin niyo po hanggang dulo and don't skip po kaibigan kasi napaka-importante po talaga nito kaibigan. Ayan, so hindi lang papatagalin kaibigan. So ito na. Baka mainip kayo. So ito na kaibigan. Turuan ko na kayo kung paano ba mag-verified ng ating mga GCash account. Ayan, so ito na kaibigan. After niyo po mag-install, open na po natin yung GCash. Next, type niyo na po yung MP ninyo. Next, punta po tayo ng profile. Dito makikita niyo nasa basic level pa lang tayo. So ngayon, pindutin natin yung Verify Now. Next, scroll up lang po, then pindutin yung Get Started. Next, maghanda lang po tayo ng ating valid ID. Next, pindutin mo po yung List of Accepted IDs kung gusto nyo malaman yung mga ID na valid. Next, scroll down lang po, then pindutin natin yung Filipino citizen, 18 plus years old, with PH SIM. Ito po yung mga valid ID, mga passport, driver's license, SSS ID, PRC, and so on and so forth. Kung minor ka naman na below 18, with PH SIM, ito po yung mga valid IDs. Para naman po sa mga foreign national with a PH SIM and GCash overseas Filipino residing in a foreign country, pinutin nyo lang po yung nasa baba para mamanyo yung mga valid IDs na pwedeng tanggapin. Next, balik na po tayo sa process. Since nalaman na natin yung list of accepted IDs, sunod, tap lang po natin yung next. Dapat selfie ready ka. Take note lang po natin lahat na ito kasi later on, mag-require si GCash ng selfie for the full verification. Dapat mamaya, once you take a selfie, dapat clear at hindi blurred. You wear a proper attire and wala suot a cap, mask, or salamin at solo ka lang po sa picture. Once you take note all of this, pwede na po natin itap yung next. Take note din po that once we fill up later on our personal details, dapat tama lahat ng spelling. And dapat lahat ng spelling should be matched with our ID. Next, pindutin lang po natin yung Get Fully Verified. Tell us about yourself. Ibibigay lang po natin yung birthday natin. Tsaka, sasagutin lang po natin if are you a Filipino? Yes lang po. Tapos, next lang po. Ang next naman po ay ang pag-submit ng valid ID. Sa ngayon po, yung list ng accepted IDs ay driver's license, unit, postal ID, passport, SSS ID, PRC ID, your pag-ibig ID, national ID, and EL ID. Sa ngayon po, gagamit ako ng driver's license, kaya pindutin natin yung driver's license.
Next, make sure po natin na yung ID natin ay clear and readable ang mga nakasulat. Then, let's take a photo of our real ID and valid ID at hindi yung photocopy. Make sure lang po natin na tayo nag-selfie at hindi ibang tao. And complete and correct lahat ng personal information na nasa ID natin. Once okay na po lahat, pindutin lang po natin yung select ID. Prepare lang po natin yung ID natin, then swipe to the left. Tapos, pindutin lang po yung OK. Tapos, kanin lang po natin yung front side ng ID natin. Next po, prepare lang po tayo to take a selfie, then swipe to the left. Then, tap OK po kung ready na po tayo mag-selfie. Tapos, pindutin lang po natin yung next to start scanning. Tapos, sabi dito, blink lang natin yung mata natin, tapos wag gumalaw. Next po, proceed naman tayo sa pagsagot ng ating personal information na dapat match po sa ating sinabit na ID. Pindutin na po natin yung OK. Ngayon po, kumpletuhin na po natin yung ating personal information. Sa may salutation, choose lang po natin kung Mr. or Mrs. tayo. Next, scroll down na po tayo, tapos fill up natin yung iba pa. Next, proceed po tayo sa civil status. Choose lang po natin kung single, married, separated, or widowed tayo. Next po, proceed lang po tayo sa place of birth natin. Kumpletuhin na po natin. Tsaka fill up na rin po natin yung address natin in the Philippines. Once hindi niyo po alam yung zip code ninyo, Google na lang po natin. Pagdating naman po sa work details, yung employment type natin, lagay na lang natin unemployed para hindi na maghanap ng proof or record si GCash. Sa rank or position naman po, unemployed pa rin. Sa nature of work naman po, hanapin na po natin yung unemployed din. Pagdating naman po sa source of funds, piliin na lang natin yung personal savings. Next po, yung expected monthly transactions natin, gawin na lang natin below 50,000. Next, yung main purpose of opening an account. Choose na lang po natin yung buy or borrow load. Since after this, magagamit mo naman po to sa lahat. Next po, sagutin natin yung question na, are you a politically exposed person? Or you have a relatives or close associate of a PEP? Siyempre, no, kasi we're not engaged in any bribery or corruption. Next po, sagutin din natin if you are the actual owner of this account. Of course, yes. Pagtapos na, pindutin natin yung next. Once i-encounter this one, kumpletuhin lang po natin or i-correct yung mga errors natin sa ating information. Especially sa mga highlighted in red. Pagtapos na tayo sa lahat, pindutin lang yung next. Next po, you will have the chance na i-review yung information nyo. At the same time, pwede nyo naman siyang balikan at i-correct. Pag na-make sure nyo na po na okay na lahat, enable nila po yung accept the terms and conditions. Next, pindutin lang po yung confirm. Ang sabi dito, please expect an SMS within 7 days on the status of your verification. But for me, I received this confirmation that my account is fully verified after a few hours. Thanks for watching. Hope you hit the like button and subscribe.
So, this is the end of our video. Ayan. Kung adito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video. Kaya, I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan, sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So, para lahat tayo ay lumago. Ayan. So, thank you. Enjoy and God bless.